Ano tol? Musta? Kaya pa? Kakayanin pa? So, kumusta guys? Ang registration nyo po kahapon. So, by the way, magandang gabi po sa ating lahat. Araw naman sa mga kaibigan nating kapatid sa ibang lugar, sa ibang bansa na umaga doon. So, nabalitaan ko kasi guys na talagang napakadaming mga nabigo talaga o pinaasa ni DMW sa naganap na registration na yan. Pero bago yan guys, pag-usapan natin, tatanong ko lang pala, nakapagpa-register pala kayo? Sino yung mga solid kabulol ko dyan na nakapagpa-register na maayos at hindi nagkaroon ng problema? At sino naman po yung hindi pinalad na makapasok dun sa 7,000 plus na quota ni DMW para sa gaganaping exam? So, di ba ang sakit no? Ang lalangay nun nang nangyari sa registration na yan. Yung day 1 talaga na February 3, di ba? Ang daming talagang as in umabsent, di ba? Tapos nagbayad ng pagka ilang oras ba sa computer shop. Tapos nag-load ng hindi ko alam magkano ni-load nila para lamang talagang makapaghanda sila sa registration. Subalit umabot yung gabi, talagang walang link na binaba si DMW. And then nasundan pa yan, di ba? So, 8 minutes lang yata nung na-resume ulit yung registration. Pagkatas ng 8 minutes, 10 minutes, fully loaded na. As in, sarado na po. Dahil na-ris na yung quota ni DMW para sa mga mag-take ng exam na 7,000 plus na katao. As in, talagang one click lang. Sa tagal ng hinintay po ninyo, di ba? Ilang buwan. O kaya yung araw na yun, ilang oras. Tapos matatapos lang ng 8 minutes to 10 minutes, sarado na. Ang masakit pa nun, ang malala pa nun, ikaw pa na talaga nag-abang, yung hindi ka pa nakapasok. Actually, mas may malala pa doon. Yung kababayan natin, isa sa napanood ko sa TikTok yung videos niya, talagang umiiyak siya. So, nakaagaw ng pansin sa akin yon. So, pinanood ko. Tapos pinanood ko yung caption niya. Sabi niya, ang sakit daw nung nangyari sa kanya. Dahil 2 times na daw po nangyari sa kanya yon, hindi siya yung bang makalagpas doon sa registration na yan. Dahil kung pag-uusapan lang daw exam, masasabi talaga daw niya na handang-handa daw siya. Kung sakaling nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-take ng exam, baka alam niya, makakapasa siya dahil talagang nag-aral daw siya. Pero again, yung naging problem niya dun sa kanya registration, mas malala. Kasi sabi ng DMW, mali daw siya sa pag-input, nabubulo na naman. Nagkamali siya ng pag-input sa kanyang passport number. Kaya medyo hindi siya nakapasok. Kumbaga sa parang nagkaroon siya ng tawag dito, disqualification about that sa kanyang, as in, disqualification matawag doon, yung pagkakamali. So, basta ganun, nagkamali siya, yun ang sinasabi nung computer sa kanya. So, tapos, ang sabi naman nung depensa naman ni ate, naka-screen recording daw po yung kanyang registration na yun. During that time, naka-record po yun. Kaya, isinend daw niya yun sa DMW para proof na talagang okay naman yung number na linagay niya. But then, wala yatang nangyari. So, ang sakit, di ba? Ang lala, di ba? So, ayan yung isa sa mga sinasabi ko talaga na hindi biro ang pagkukurya talaga. Kailangan talaga, kahit na masasabi mong handang-handa ka na talaga, pero kung hindi sumasang-ayon yung pagkakataon sa inyo, wala ring mangyayari. So, pag-uusapan natin ngayong araw na to guys, sa video na to, another day, another vlog na naman ang gagawin natin. So, shoutout pala sa lahat ng mga solid subscribers ko dyan at viewers ko na laging nag-aabang sa mga videos na ganito na ina-upload natin. Pag-uusapan natin guys, bakit ba? Ano ba yung mga kadahilanan kung bakit maraming hindi nakapagpa-register sa mga kababayan natin? So, yan ang topic natin sa araw na to. So guys, uulitin ko ulit ha. So, disclaimer lang, hindi po tayo professional ha. So, gusto ko lang po talaga magbigay ng mga kaunting information, tips, at saka para aware na rin po sa iba at makatulong na rin at the same time. So, alam naman natin talaga na masakit talagang mabigo, lalo na talaga nakasalalay dyan yung mga pangarap natin. So, marami yung sumama ng loob at marami yung nawalan ng gana at tuluyan ng tinalikuran ng iba. Yung pagkukurya, gawa ng ganyan nga na experience nila. But then, guys, mamaya pag-usapan natin yan kung bakit kailangan nyo magpatuloy. Ngayon, papaliwanag ko sa inyo ano yung mga kadahilanan kung bakit. Una, bakit ang bilis mapuno, di ba? So, yung iba talaga, as in nakatutok naman sila, tutok naman sila nung pagbaba ng link, pero bakit ang bilis mapuno? Alam nyo kung bakit? Kasi bukod po sa inyo, dyan sa Pilipinas, na mga aspirant guys, na nag-aabang, buong Pilipinas yan, may mga kakumpetensya pa kayo sa ibang bansa. May mga kababayan tayo dyan na kahit wala sila sa bansa natin, like example, nasa Middle East, nasa Taiwan, nasa Hong Kong, o kahit sa saan man lugar. Kasi nga, ang registration is online siya. So, ang daming accessible na pwede nilang magawa dyan. Kaya, kahit mga kapatid natin
na nasa ibang bansa, sumali po sa pagpapa-register. Kasi interesado din po silang mag-apply. Madami nang nagko-comment sa akin yan kung pwede daw ba sila mag-exam. Kasi pwede siya. Kasi nga, through online po yung registration. Kaya bukod sa mga kapatid natin, kaibigan natin, aspirant dyan sa Pilipinas, may kaagaw po kayo sa mga nasa ibang bansa rin na kababayan natin na interesado mag-apply. Kaya sobrang dami po. Kumbaga dumagdag pa po sila. So kaya talaga ang bilis po talaga ng pangyayari. Kumbaga nagulat ka nga, bakit puno na kagad, ilang minuto pa lang, hindi ba? So ang sakit talaga niyan. So ano pa ba? Ito para sa mga nagka-KLC. Aminin natin sa hindi guys, minsan kasi yung mga nag-under ng KLC, hindi ko po nilalahata. Ito yung opinion ko, baka may masabi na naman kasi. Umasa na lang kasi yung iba talaga na estudyante sa KLC. Aminin natin, more on ng mga nag-aaral sa KLC. As in, minsan, high school graduate lang yung mga yan, more on may mga elementary graduate lang yan, hindi maalam sa computer talaga. Aminin na natin may mga ganyan talaga. So wala silang idea pa paano magkulikot ng computer. So inasa na lang nila sa KLC. Kaya nung dumating yung registration, kung yung computer ng KLC mo, let's say sabihin na natin pinakamarami na 10. Tapos yung mga aplikante niya o yung mga student niya nasa 30, nasa 40. Siyempre, yung 10 computer na yon, ang tanging mai-assess lamang niya 10 katao. Sa isang kataong yun, magtatagal, hindi naman siguro kakailang na 5 minuto. Kaya ba ng 5 minuto? Yung i-register yung isang tao. O sabihin na natin, let's say, pinakamabilis, 1 minute. 1 minute. So, sa 1 minute na yun, hindi ka pa makakasure kung talagang kaya, di ba? Imposible. Kaya ang nangyari kasi, nagpa-assist sila sa KLC, and then, isa-isa nilang nire-register yung mga estudyante nila. So, syempre, ang bilis niyan, umaandar yung oras kada minuto. Kaya nung matapos yung iba, baka nga yung iba hindi pa natapos yung current na ina-assess nila, nagsarado na po yung link. Marami na yung nakapagpa-register. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit maraming mga aspirant talaga na hindi pumasok sa registration kahit pa nag-undergo sila ng KLC, kahit pa ina-assist sila. Di ba? Kasi inasa talaga nila doon. Maraming ganyan na nangyayari. Kahit nga itong kasama ko, si Kenneth, nagpa-register siya doon sa kung saan siya nag-KLC. Ang ginawa lang niya, nagdala siya ng sarili niyang laptop. So, ganun po yung nangyari. Tama ba, mali? So, yan, observation ko yan. Kasi talagang nakikita ko sa ibang mga kabataan, lalo na kung nagbayad sila ng KLC, talagang pag sapit ng registration, talaga naman kasi yung KLC kasi, responsibilidad din nila na i-assist kayo. Pero during registration, so kailangan talaga may alam din kayo. Kailangan turuan din nila kayo kung paano magpa-register. Kasi first come, first serve yan eh. Kumbaga paunahan doon. Hindi ka pwedeng maghintay ng sayang yung ilang minuto, 5 minuto, 6 na minuto na nakatayo ka doon habang pinanonood mong ina-assist yung iba. Hindi naman kung halimbawa 40 kayo, 'di ba? Sana kung 50 kayong estudyante, lahat ng estudyante nun tig-isang computer, 'di ba? Paano kahit tig-isang computer kung walang nag-a-assist sa'yo, wala kang alam kung paano mag-upload ng picture, paano mag-upload ng passport size picture. Doon nagkakaroon ng problema. Kaya sana sa mga nagpapa-KLC diyan, wag lang dapat ituro nyo yung kung paano matuto ng Hangul, kung ano yung gagawin nila. Dapat turuan nyo rin sila, i-practice nyo rin sila kung paano mag-register, 'di ba? Anong saysay anong kwenta nung inaral nila kung sa registration hindi sila makausad-usad. Maunang registration bago yung exam. Kasi yung iba kasi, pag pumasok sa KLC, literal talaga, gusto nilang matuto ng Hangul. Ngayon, kapag may in-announce si DMW na may registration, doon pa lang sila pag-aapura, magkaka-interest, di ba? So, ganun ang nangyayari, aminin na natin na hindi, di ba? So, hindi ko naman dinidish yung mga KLC. Ang sinasabi ko dito is yung totoo, yung realidad na nangyayari base po sa aking observation, sa sarili kong opinion. Maraming mga kabataan ng ganyan. Kaya more on sa mga nag-KLC, 1, 3 o 4 o 5 o siguro meron pa mas marami, mas maganda. Pero may mga nakikita ako tulad nung kakilala ko, sa KLC nila, 2 lang silang nakapasok doon sa registration. Gawa ng yun nga ang ginawa nila. So sana para ma-avoid yun, kung nangangarap kang makapunta rito, magpaturo ka kung paano mag-register. Kasi mas mauuna ang register kaysa sa exam. Kaya kahit sabihin na natin, wala ka pa medyo alam sa exam. So,
maging bihasa ka lang sa pagpaparegister. Minsan kasi kapag nakapagparegister ka, minsan binibigyan kayo ng palugit, mga more on, pinakamatagal na yan, 3 weeks bago mag-exam o kaya 1 month. Di ba? So, kung nakapagparegister ka, and then doon ka mag-aaral, sa loob ng isang buwan, talagang isubsob mo yung sarili mo sa pag-aaral, sa paghahanda, baka possible na pumasa ka. Pero yung puro ka na lang aral, tapos yung registration, hindi mo gamay, di ba? So, kailangan turuan nyo po yung mga estudyante ninyo kung paano magpa-register. Nang sa ganun, pag sumapit yung registration, alam nila ang gagawin nila. O, di ba? Pumunta sila sa computer shop o di kaya kung may kakilala silang may computer, manghiram po sila. Eh di sana kahit papano, kahit sila lang, abang hinihintay yung ina-assist nyo yung iba, nakakagawa sila ng paraan. Hindi yung nakatunga nga, naghihintay na matapos yung nauna sa kanila. Tapos nung matapos sila, sarado na yung link, sarado na po yung wala na, kasi puno na. Na-reach na yung quota. Di maghihintay na naman sila ng another registration, ilang months na naman yun, hindi natin alam. So, isa pa, may mga nagpa-register na kababayan natin, nakipagsapalaran, 38 na po sila. So, tama nga naman, di ba? 18 to 38 years old po yung age limit. Pero ang pangit kasi nun, kung magbe-birthday ka na next year, magta-39 ka na, magte-take ka pa lang ng exam, hindi ka pa nakakapagproseso, wala ka pang visa, doon po mapasok yung nakikita yung limit mo. Overage ka na. Kaya may mga kababayan tayong talagang nakakalungkot overage ang lumabas doon sa kanilang hindi sila nag-qualified. Kahit na ilang beses na sila sumubok, nagbaka sakali. So, yun po yung naging sanhi bakit hindi po sila nakapagpa-register. Pero nag-try sila. Yun nga lang, hindi nila natapos dahil ang lumabas, overage na po yung mga kababayan natin. May mga kababayan tayong nag-upload ng passport. Yan. Dahil sa kakamadali, sinabi ko na, di ba, first come, first serve yan, nape-pressure sila. Sa kakamadali, mali yung napindot na size nung nag-i-scan na siya dun sa passport yata niya. So, napindot na niya. Kahit gusto niyang bawiin, hindi niya mabawi kasi napindot na niya, na-enter na niya. Sabi ko naman kasi lagi sa inyo, double check muna ninyo bago nyo i-click. Di ba? Huwag kayong magmadali kasi minsan kasi ganun na nangyayari. Kaya saludo ako sa mga kababayan natin. Alam nyo, may nagko-comment sa akin. Independent daw sila at self-study lang. At kahit nasa bahay daw sila, nagawa nilang makapag-register. Isa pa yung mga kababayan natin guys na nasa bahay lang, hindi ba? Na hindi na kailangan pumunta dahil siguro may kaya. So isa rin po yan sa mga ilang mga kababayan nating aspirant na nasa pag-registration, nasa mismong KLC sila, yung mga iba nating kababayan nasa bahay lang. Hindi na nila kailangan maghintay pa. Nauna pang makapagpa-register yung iba at naging matagumpay naman daw yung registration nila. May mga subscribers tayong nakapasok po doon. So, yan ang sinasabi ko po sa inyo kasi. Minsan kasi guys, alam nyo, magsariling sikap din kayo. Dumiskarte din po kayo. Huwag natin lahat iasa. Kasi, pag kasi binayaran mo kasi yung isang, let's say sabihin na natin KLC, siyempre yung mind natin, yung instinct natin, di ba, sila na lahat bahala. So ngayon, yung mga namumuno doon, tinotolerate yung ganung pag-uugali kasi nga ayaw nilang kasi, di ba, alam mo na, pera, instant. So akala nila makakatulong yun sa estudyante. So sana, sa susunod, opinion ko to, turuan nyo rin po yung mga estudyante ninyo kung paano yung pagpaparegister, paano mag-upload ng pictures. Mag-download po kayo ng video na talagang actual video kung paano mag-register. And then, turuan nyo po sila after nilang magklase o kaya isingit nyo kung paano mag-register simula una hanggang huli, hanggang dulo. Paano mag-upload, paano mag-scan. So, ganun po, turuan nyo po sila. Hindi yung patutulan sila ng hanggol. Kasi, anong saysay nung natutunan nila? Kung yung registration, bulol na talaga, registration hindi sila makausad-usad, di wala rin, hindi nila nagamit, useless, di ba? So, yun po. So, kung sana balik po ni DMW yung dati na PBT nung kami. By the way, mag-comment po sa baba kung sino pa yung umabot ng PBT, yung paper-based test. Kasi nung kami sa registration, manual po siya. Pumila ka lang ng pagkahaba-haba, pero sure ball po yung registration mo. Kasi manual na siya, wala ka nang ine-edit-edit pa. Tsaka sana makita rin ni DMW, hindi naman lahat ng mga aspirant marunong sa computer, hindi ba? So, dati kasi may PBT Kaya lang naman nagkaroon ng CBT due to pandemic, nagka-pandemic ngayon. Medyo okay na, di ba? Malaya na nakakagalaw, nakakalabas yung mga tao. So, sana ibalik po nila yung PBT kasi napakaganda po nun
Yung exam nasa eskwelahan, university. Tapos talagang mararamdaman mo talaga makakapag-focus ka, makakapag-concentrate ka. 'Di ba? So, yan lang ang may babahagi ko ngayon sa inyo. Kaya mapapansin nyo guys, napakaliit ng kota ngayon, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lalo na pala sa mga hindi pumasa, lalo na sa mga, hindi pumasa sa registration, hindi umabot o hindi nakapagpa-register at hindi sila nagtagumpay. Huwag kayong mawalan ng gana guys. Lagi yung tatandaan guys, pag nagsisimula ka, nahihirapan ka, normal lang yan. 'Di ba? Lagi mong tatandaan, yung pinagdadaanan mo ngayon at yung tagumpay na gusto mo, lagi yan nakasalalay, lagi yung basihan kung ano yung ginagawa mo sa pang-araw-araw. Kung paano ka mag-isip, kung paano ka gumalaw, kung saan mo dadalhin yung isip mo, 'di ba? So, kung saan mo dadalhin yung katawan mo, sa higaan ba o sa pangarap mo. Mahirap, sa panahon ngayon, mahirap talaga ang buhay. Alam natin yan. Kaakibat na yun na walang, walang nagtatagumpay ng madali. So, bawat pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay, yan ang magsisilbing gabay natin, pundasyon natin, kung anong gusto nating maabot in the future. So, dyan pa lang, isipin nyo lagi, when the time is right, Lord will make it happen. Be patient, abahan nyo yung pasensya po ninyo, at paniwalaan nyo yung sarili nyo, na kaya nyo, lalo na't bata pa kayo. Kung mahaba pa yung years na pwede kayong mag-apply, ang pag-apply dito, ang pagpaparegister, ang pag-exam, unlimited po yan until hindi po kayo lumalagpas dun sa age limit ni South Korea. Alam naman natin, ang pagko-Korea parang bar exam na ngayon, di ba? Para talagang bar exam, napakahirap, talagang pahirap na ng pahirap, di ba? Gawa na rin siguro ng mga kababayan natin na dumadaming nagkakainteresadong mag-Korea, unlike nung panahon namin. Nung panahon namin, kokonti lang pala, pinakamarami na yung 7,000, 8,000, buong Pilipinas na yun pag nag-exam. Ngayon, ang dami na, di ba? So, dumadami pa, at gawa ng mga iba nating kababayan na nasa ibang bansa, nalalaman na rin yung pagkukorea. Kaya ganun. Kaya, napaka-importante, dapat alam din nila yung mga pangit na sides. At the same time, mapapaisip sila, magdadalawang isip sila kung tutuloy pa ba sila o hindi. Di ba? So, sana, yun nga yung sinasabi ko, ibalik sana nila yung PBT ng DMW. So, sana marinig yung mga ganitong komento. So, kung meron lang talagang isang may impluwensyang tao talaga na ipaabot sa DMW yun, kung talagang willing talaga silang tulungan yung mga kabataan na gustong magtrabaho sa South Korea, gawa ng, siyempre, OFW, malaki ang bag natin sa Pilipinas, di ba? Yung binabayaran natin tax bago tayo umuwi at bago tayo umalis. Yung mga pag-ibig, PhilHealth, di ba? OWA, yan. Binabayaran natin yan. So, sa mga hindi pinalad naman at sa mga pinalad naman, congratulations po sa inyo. So, mag-aral po kayo ng mabuti para may pasa nyo po yung exam at mabaliwala yung registration nyo. And then sa mga hindi naman po pinalad, okay lang yan bro. Okay lang yan ma'am, kapatid. Hindi po dyan nagtatapos yung journey nyo sa South Korea. Yung palang pong magplano kayong sumubok, yung palang panalo na po kayo. Lagi natin tatandaan guys, maraming mga bagay-bagay talaga sa mundo na ginagawa natin, binibigay natin yung oras natin, yung effort natin, talagang para lang makamit yung mga bagay na yun. Ngunit kahit ganun ang ginagawa natin, maraming mga bagay talaga na hindi sasang-ayon sa mga kagustuhan natin. Meaning, wala tayong control sa lahat ng bagay. Lagi nyo pong tatandaan yan. Yung mga bagay na ginagawa natin, minsan dadating yan sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Diba? Parang ano lang po yan, parang may pinag-aandang ka na birthday, anniversary, diba? O kaya naman magpo-propose ka, pinag-ahandaan mo, diba? Sa araw na yon. Pero nung dumating yung araw na yon, ibang nangyari. Parang ganyan po yung nangyayari sa buhay nating mga tao. Diba? Lagi ko sinasabi, when the time is right, the Lord will make it happen. Mas maganda po ang planos ng nasa taas kaysa sa mga plano natin. Alam niya yung mga makakabuti para sa atin. So magtiwala lang po, huwag niyo pong sukukan yung pangarap niyo. Hanggat ganyan po yung edad po ninyo, huwag kayong matakot, sumugal sa buhay. Mas matakot kayo sa oras dahil sa mga nasasayang yung oras, hindi na natin may babalik ulit yun. Diba? So, yun lang guys. So, I think guys, that's it for today. So, dito ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa ilang minuto na pagsama, pakikinig, panonood ng videos ko. Sana kahit paano nakatulong po sa inyo. So, ganito lang guys. See you again in my next video. Annyeong.